Kumusta kayo? Alam nyo, minsan ang pinakamalalaking ideya sa buong universe nagsisimula sa pinakasimpleng pakiramdam. Isang pakiramdam na siguradong akong pamilyar sa ating lahat. Dito po lahat nagsimula sa isang simpleng linyang to. Parang ang simple lang pakinggan, no? Pero ito yung pagkilala sa isang araw na para talaga sa tao. Hindi para sa trabaho, hindi para sa mga notif, kundi para lang sa atin. Okay, so tara, simulan natin dito, hamayin natin kung ano ba ang ibig sabihin yan. Kasi yung kwento natin ngayon, hindi magsisimula sa kung anong aklat or scientific theory. Magsisimula ito sa isang feeling na sigurado ako, alam na alam mo. Ay, 'di ba? Alam na alam natin to. Yung feeling na pagod ka na parang laspag na yung mata at utak mo kakatingin sa screen. Yung pakiramdam na kailangan mo lang talagang huminga at lumayo muna. You know, yung tinatawag nilang digital burnout. Lahat tayo, for sure, dumadaan dyan. So, ano nga ba ang itsura ng isang good human day? Ang ganda kasi, tingnan nyo hindi ito yung mga life-changing, epic moments. Hindi. Ito yung mga simpleng bagay, yung pagtayo mo lang mula sa computer, yung pagkain ng hindi nagmamadali, yung pagpapakita mo lang sa mga mahal mo sa buhay, yung pagbibigay ng isang bagay na totoo, at higit sa lahat, yung pagbibigay pahintulot sa sarili mo na magpahinga. At tandaan, hindi to sayang na oras, ito mismo yung buhay. And you know what's interesting? Mula sa ganyang kasimpleng sandali, doon pala magti-trigger ang isang napakalaki at napakalalim na tanong. At eto na, ang inciting incident, kumbaga, ay isang episode ng Star Talk at ang guest nila ay itong si David Krakauer. At yung sinabi niya, wow, parang may nagbukas na pinto sa isip mo na hindi mo alang na nandoon pala. So sino ba tong si David Krakauer? Well, siya ang presidente ng Santa Fe Institute. Isipin nyo, ito yung parang legendary na think tank para sa pag-aaral ng complex systems. Ito yung mga tanong na hindi mo masasagot kung paghihiwa-hiwalayin mo lang yung mga parte. Kasi yung sagot, wala sa mga piyesa. Nasa koneksyon, nasa interaksyon. Dito, parang nag-uusap ang physics, biology at philosophy sa iisang kwentuhan. At ito na, ito yung tanong na binitiwan niya na bumago sa lahat. Bakit nag-aabalang mag-organize ang matter para maging isang bagay na may pakialam? Grabe no? Isipin mo, galing tayo sa alikabok ng mga bituin, sa mga bato at chemical na walang pakialam. Paano ka nagkaroon ng ikaw, isang nilalang na nagmamalasakit, na nagmamahal, na nasasaktan? Yan yung misteryo na papasukin natin. So paano natin sasagutin yung ganong kalaking tanong? Well, may isang salita. Isang konsepto, at ito yung magiging susi sa lahat ng pag-uusapan natin. Ayan na nga, ano ba talaga itong emergence na to? Let's break it down. Okay, in simple terms, isipin mo yung paggawa ng cake. May harina ka, itlog, asukal. Hiwa-hiwalay wala sa kanila ang lasang cake, di ba? Pero pag pinagsama-sama mo sila sa tamang paraan, may lumalabas na bago, yung pagiging cake. Yun ang emergence. It's when simple parts interact para lumikha ng something totally new. At hindi ito magic it's all about the relationship. At kapag naintindihan mo na yan, makikita mo siya kahit saan. Tingnan mo, yung isang H2O molecule, hindi basa. Pero pagsamahin mo sila, wetness. Yung mga chemical sa katawan natin, hiwa-hiwalay, hindi yan buhay. Pagsamahin mo, life. Yung isang neuron mo, hindi nag-iisip. Pero billion neurons na nag-uusap, consciousness. Grabe. Mula sa isang tao, walang kultura. Pagsamahin mo ang mga tao, may culture. Mula sa isang salita, walang kwento. Pagsamahin mo, may meaning. It's everywhere. At itong ideya na to, hindi ito bago. Matagal na pala tong pinag-iisipan ng ng mga pinakamatalinong isipan sa kasaysayan. Way back mga 500 BCE, si Heraclitus sinasabi na niya na ang kaayusan ay hindi parang bato na hindi gumagalaw. Para raw itong sayaw. Fast forward, late 1800s, pinakita ni Poincaré na kahit yung mga pinakamaayos na sistema, pwedeng maging unpredictable. Tapos, 1960s, eto na si Edward Lorenz at yung sikat na butterfly effect, bigla nating nakita na, teka, yung chaos pala may pattern. At ang pinaka-mind-blowing sa lahat, galing kay Ilya Prigozhin noong 70s, yung instability, yung gulo mismo, yung pala ang pinanggagalingan ng bagong kaayusan. So, lahat ng yan,
It leads to this one powerful idea. Ang chaos ay ang sinapupunan kung saan isinisilang ang bagong kaayusan. Wow, isipin mo yon. Hindi natin dapat iniiwasan ng chaos dahil yun pala ang sinapupunan. Yun pala ang source ng lahat ng bago. Okay, so ang ganda pakinggan yan, di ba? Napaka-cosmic, napaka-philosophical. Pero baka iniisip mo, okay, so anong paki ko dyan? Paano ko yan magagamit sa buhay ko? Well, let's bring this idea down to earth. Kasi yung pattern na to, yung order from chaos, hindi lang yan totoo sa universe. Totoo rin pala yan sa paraan kung paano tayo dapat gumawa ng mga komplikadong bagay ngayon. At isang perfect na example, ang pagbuo ng isang AI application. So, paano to nag-a-apply? Tignan natin yung dalawang paraan. Yung luma, yung forcing it, para kang sumisigaw sa AI, hoy, gawan mo ko ng isang perfect na app. Ngayon din. Ang resulta, chaos, frustration, gulo. Pero yung bagong paraan, yung guiding emergence, mas kalmado ka. Ang sasabihin mo, okay, AI, let's start small. Buin muna itong sprint 1. Kita niyo yung difference? Hindi mo pinipilit, ginagabayan mo. At may proseso yan, hindi to hula-hula. Step 1, ikaw muna bilang tao magplano ng malinaw. Step 2, bigyan mo yung AI ng maliit at malinaw na task para sa sprint 1. Step 3, tingnan mo, obserbahan mo kung anong resulta, anong ginawa niya. Step 4, based sa nakita mo, i-adjust mo yung plano mo. And then, step 5, ulitin mo lang, i-guide mo yung susunod na sprint. Ang ganda, no? Para kayong nagsasayaw, hindi nagwe-wrestling. At ito na yung pinaka golden rule sa lahat ng to. Hindi mo pwedeng pilitin ang emergence. Ang magagawa mo lang ay lumikha ng mga tamang kondisyon, tapos kailangan mong magtiwala sa proseso. Kailangan mong bumitaw. At totoo yan hindi lang sa pagko-code. Totoo yan sa pag-manage ng team, sa pagpapalaki ng anak, kahit sa pag-discover kung sino ka ba talaga. Kaya sa huli, bumabalik tayo sa simula, bumabalik tayo sa'yo. Kung totoo na ang kaayusan ay laging nanggagaling sa kaguluhan, baka mali yung goal natin na laging takasan ang gulo. Baka ang tanong talaga ay hindi paano ako makakaalis dito, kundi ito. Paano ka mamumuhay ng maayos at makabuluhan habang nasa gitna ka mismo ng chaos? Yan ang iiwan kong tanong para sa inyo.